Magandang araw mga giliw kong tagapakinig. Atin muling pakinggan ang isang kwento ng buhay at pakikipagsapalaran. Atin sanang kapulutan ng aral at inspirasyon ng kwento ng ating sender. Dear Ate Gemma, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jane. 30 taong gulang ako. Isang OFW. Dito sa bansang hindi ko na po papangalanan. At tulad ng marami, iniwan ko ang lahat ng mahalaga sa akin. Ang asawa kong si Ronnie at ang 2 naming anak. Para makipagsapalaran sa ibang bansa at mag-alaga ng batang hindi ko kadugo. Hindi naging madali dahil pagdedesisyon pa lang ay ilang gabi akong umiiyak bago ako tuluyang nakapagpasya. Mahigpit ang yakap ng mga anak ko sa akin sa airport. Parang ayaw akong pakawalan. Ang bunso ko, paulit-ulit sinasabing, "Mama, uwi ka kagad ah." Turan niya habang hilam ng luha ang mga mata. Ngumiti ako, pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung gaano nga ba kabilis lumipas ang 3 taon sa ibang bansa. Mababait at maayos ang naging amo ko. Isang pamilya sila na may iisang anak na aking inaalagaan. Si Madam ay isang negosyante, palaging may meeting. Madalas, wala sa bahay. Minsan isang linggo siyang wala. Samantalang ang mister niya, mas madalas namang nasa bahay kesa ang umalis ito. Noong unang mga linggo ko, sobrang hirap. Miss na miss ko ang mga anak ko at ang asawa ko, lalo na tuwing gabi. Kapag tahimik na ang buong bahay at ako'y mag-isa sa maliit kong kwarto. Madalas kaming mag-usap ni Ronnie at ng mga bata sa video call. Kahit pagod na ako, pinipilit kong ngumiti para sa kanila. "Ma, look, I got to start today," sabi ng panganay ko habang ipinapakita ang papel niya sa camera. "Good job, anak. I'm so proud of you." Sagot ko habang pinipigilan ang luha. Pagkatapos ng tawag, doon sumasakit ang dibdib ko. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko, kailangan kong magtiis dahil lahat ng ito ay para sa kinabukasan at ikakaginhawa nila. Sa paglipas ng mga araw at mga linggo, unti-unti rin akong nasanay. Maaga akong gumigising para ihanda ang bata. Minsan, paglabas ko ng kusina, naroon na ang asawa ni Madam, nagluluto ng almusal. Good morning, Jane! "Good morning, sir." Sagot ko, medyo kinakabahan pa noon. You don't have to call me sir all the time. You can call me by my name. Sabi niya minsan habang hinahalo ang niluluto niya. Ngumiti naman ako. Okay. Thank you." Ang sagot ko. Madalas siyang magluto hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya raw. Kapag napapansin niyang pagod ako, marahan siyang magsasalita. Are you tired today? Tanong niya minsan habang kumakain kami. "A little, but I'm okay." Sagot ko. You should rest after this. I'll take care of the child for a while. Sabi niya, diretso ngunit magaan ang tono. No, it's okay, it's my job." Mabilis kong sagot. He smiled. I know, but you're human too. Hindi ko alam kung bakit, pero sa mga sandaling ganoon, ramdam ko ang pagiging ligtas ko sa kanila. Hindi siya bastos. Hindi rin siya mapilit. May respeto sa bawat kilos at salita. Kapag wala si Madam, parang may kakaibang katahimikan na hindi nakakatakot. Parang isang pamilyang simpleng kumakain ng sabay, nagkukwentuhan ng kaunti, pagkatapos ay may kanya-kanyang gawain. Minsan habang pinapatulog ko ang bata, narinig ko ang boses niya sa may pintuan. She already asleep? Tanong niya. Yes. Sagot ko. Thank you for taking good care of her. Sabi niya, "It's my responsibility." Sagot ko ulit. He paused, then said softly, Still, thank you. Unti-unti nasanay ako sa presensya niya. Sa boses niya sa umaga, sa pagtanong niya kung kumain na ba ako. Jane, have you eaten already? "Yes, sir. I mean, yes." Sabay ngiti ko. Good. Don't skip meals. Sagot niya. Walang mali siya. Pero may mga sandaling napapaisip ako. Ganito pala ang pakiramdam kapag may taong nakakapansin ng pagod mo, lalo na kapag ibang tao.
At doon ako natakot. May asawa ka. May mga anak ka. Nandito ka para sa kanila. Paalala ko sa aking sarili. Tuwing gabi bago ako matulog, tinitingnan ko ang mga larawan ng pamilya ko sa cellphone. Doon ko kinukuha ang lakas ko. Doon ko ibinabalik ang sarili ko. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagbagong lahat. Walang malinaw na simula. Walang isang oras o araw na masasabi kong dito nagsimula. Mas naging madalas na wala si Madam. Puro negosyo, meeting at mga biyahe. Puro negosyo talaga ito. At sa bawat araw na wala siya, mas nagiging mahaba ang oras na mag-isa kami ng mister niya sa bahay. Noong una, puro kabutihan ang pinapakita niya sa akin. Maalalahanin. Hanggang sa napapadalas na ang pagtatanong niya sa akin. Jane, are you okay? You look lonely. Hindi ko na alam kung nag-aalala pa ba ang tono ng boses nito. Jane, you don't have to be alone. Mga salitang akala ko'y nagmamalasakit. Isang gabi matapos kong patulugin ang bata, tinawag niya ako mula sa sala at nadatnan ko itong umiinom. Can you sit for a while? Tanong niya, "Sir, I still have..." Just a minute. Putol niya, mahinahon pero may tigas ang boses. Umupo ako sa kabilang dulo ng sopa ng tahimik. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. I miss my wife. Bigla niyang sabi, hindi ako sumagot. She's always away. I'm still a man. Dagdag niya, doon ako nakaramdam ng takot. Tumayo ako. "Sir, I should go back to my room." Kinakabahan na sabi ko rito. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Mas nakakatakot ang ginawa niya. Bigla niyang tinawid ang pagitan namin at hinawakan ako sa siko na hindi naman ito ginagawa. Don't be afraid. Sabi niya, I won't hurt you, Jane. "No sir, you're drunk." Pilit kong sinasabi habang nagpupumiglas sa pagkakahawak nito. No, I'm good. You will enjoy it, Jane. I promise. Usal nito habang ako'y hinahalikan sa liig. No. Sambit ko ng mahina habang umiiyak. Naiisip ko ang mga anak ko at asawa kong nasa Pilipinas. Pilit ako nitong inihiga sa sopa at inibabawan sa bigat nito. Doon sa sala, sa sopa, pinagsamantalahan niya ang kahinaan ko. Ang pagod ko, ang lungkot ko, ang takot kong mawalan ng trabaho. Alam niyang mahirap pumanap ng lilipatang amo. Alam niyang wala akong kakampi roon. Hindi iyon natapos sa isang beses. Hindi rin dalawa. Hindi tatlo. Maraming beses. Ate Gemma, tuwing wala si Madam, tuwing gabi, tuwing tahimik ang bahay, tuwing matatapos siya, babalik ako sa kwarto ko. Doon ako impit na iiyak, tahimik at walang hikbing maririnig. Sa umaga, parang walang nangyari. Parang wala siyang kasalanang ginagawa sa akin. Good morning, Jane. Normal yang bate. "Good morning, sir." Sagot ko, pilit kong binubuo ang aking boses. Sa video call ko sa pamilya ko, lagi akong nakangiti. Pinapakita na okay ang lahat. "Mama, pagod ka?" Tanong ng anak ko minsan. "Okay lang si mama." Sagot ko, "Sa work lang." Pero gabi-gabi, sa maliit kong kwarto, doon ko tinatanong ang sarili ko kung hanggang kailan ko ito kakayanin. Sinubukan kong umiwas. Sinubukan kong maging malamig. Pero kapag tumanggi ako, nag-iiba ang tono niya. You know you need this job. Sabi niyang matigas ang boses. I can find another helper if I want. Hindi niya kailangan isigaw. Sapat na ang paalala na wala akong kapangyarihan. Kapag nagreklamo ako, kahihiyan ang aabutin ko, lalo na kapag humingi ako ng tulong. Baka mapunta pa ito sa social media. Dumaan ang mga buwan, mas lalo akong natakot. Isang araw umiiyak ako noon sa banyo. Nanginginig ako. Doon ko naisip kung mananahimik ako o magpapatuloy lang ito. At doon ako nagdesisyon. Nang makauwi si Madam mula sa isang mahabang biyahe, tinawag niya ako sa kusina. Jane, thank you for taking care of everything. Sabi niya, hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas, pero nagsalita ako. Madam, I have to tell you something.
Paiyak na ako nang magsalita ko. Hindi ko alam kung sa takot na baka hindi niya ako paniwalaan o sa takot na baka palayasin niya ako agad-agad. Tumingin siya sa akin. What is it? Nag-aalala na naman na sagot nito. Huminga ako ng malalim. Your husband, madam. When you are not here, Nanginginig ang boses ko. He's been doing things to me. Nanlamig ang mukha niya. What are you talking about? Tanong niya, mariin. I'm telling the truth, madam. Sagot ko. Please. Umiling siya. No, that's impossible. My husband would never do that. Kiit na wika nito. I was afraid to speak. Sagot ko. But I can't stay silent anymore. Tumayo siya. Are you accusing him, Jane? Yes. Sagot ko, halos pabulong. Tahimik ang kusina. Tumingin siya sa akin na parang hindi ako kilala. Why didn't you say this earlier? Tanong niya. Because I was so scared. Sagot ko. I need this job and you might not believe, madam. Tumawa siya ng mahina. Hindi masaya. You know what? You're saying can destroy a family, right? I know. Sagot ko. But it already destroyed me too. Umalis siya. Hindi na ako tiningnan. Kinagabihan tinawag niya ulit ako. If you're telling the truth, sabi niya, then there must be proof. Tumango ako. There are CCTV cameras, madam. Napakunot ang noo niya. Yes? Please check them. Sabi ko, your husband is the only one who has access, right? Sandali siyang natahimik. I will check. Sabi niya sa huli. But if this is a lie, I understand. Sagot ko, I just want the truth. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Hindi ko alam kung ano ang mas kinatatakutan ko. Na maniniwala ba siya? O hindi? Sa unang pagkakataon, pinili kong magsalita. At kahit nanginginig pa rin ako, pilit kong pinapalakas ang loob ko. Tama na ang pagbababoy sa akin ni Sir. Hindi ako tinawag agad ni Madam matapos niyang sabihing iche-check niya ang CCTV. 2 araw ang lumipas, 2 gabing halos hindi ako nakatulog. Bawat tunog ng yabag sa labas ng kwarto ko, akala ko'y siya na baka galit ito. Sa 3 araw, kumatok siya. Jane, can you come with me? Malamig niyang sabi. Sumunod ako. Nanginginig ang mga tuhod ko. Dinala niya ako sa maliit na study room sa dulo ng bahay. Isinara niya ang pinto at umupo siya sa harap ko. Tuwid ang likod habang tila naggangalit ang panga. I saw the recordings. Diretso niyang sabi. Hindi ako agad nakapagsalita. Madam, yun lang ang lumabas sa bibig ko. Tumingin siya sa malayo sandali at agad ding ibinalik sa akin pagkayari. What happened to you was real. Sabi niya, mabagal pero malinaw. And I believe you. Biglang lumuwag ang dibdib ko. Lumuwag ang paghinga ko. Hindi ako umiyak. Hindi pa. Para akong napagod umiyak noong mga nakaraang araw at buwan. I already confronted my husband. Dagdag niya. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o matakot. He admitted. Sabi niya, walang emosyon ng boses. He said you never said no. Napapikit ako. Madam, I was afraid. Mahina akong sagot. I know. Sagot niya agad. And I know it was my fault too, because I have no time for him. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Matagal siyang nakatalikod. I will not let this destroy my family publicly, Jane. Sabi niya. But I will also not keep you here. Dagdag na turan nito. Humarap siya sa akin. I will send you back to the Philippines. Sabi niya. I will pay for everything. Your ticket, your remaining contract, and I will give you extra money. Tumaas ang tingin ko sa kanya. Naguguluhan. But there is one condition. Dagdag niya. Alam ko na bago pa niya sabihin. You're not going to tell to anyone about what happened here. Sabi niya.
Not to my relatives, not to your agency, no one. Tahimik lang ako. I am not buying your silence. Sabi niya na parang binabasa ang isip ko. I am protecting my child. Doon ako tuluyang umiyak, Ate Gemma. I just want to go home. Sabi ko gamit ang basag na boses. I don't want anything else. Tumango siya. You'll go home early even if your contract isn't finished yet. Paglabas ko ng study room, parang wala na akong lakas. Hindi ako galit pero hindi rin ako masaya. Pagod na pagod ang pakiramdam ko. Hindi na kami nagkita ng asawa ni Madam matapos yun. Parang multo na lang siya sa bahay. Naroon siya, pero parang wala. At sa totoo lang, ayoko na siyang makita pa. Makalipas ang 1 linggo, hawak ko na ang tiket pa uwi. Isang sobre ng pera ang iniabot ni Madam bago ako umalis. This is for your testat again, Jane. Sabi niya, thank you, Madam. Sagot ko habang nakayuko. Hindi ko na siya tiningnan pa. Paglapag ng eroplano sa Pilipinas, doon ako nakaramdam ng bigat. Paglabas ko ng arrival area, naroon si Ronnie. Nakatayo at matamis ang ngiti sa akin. May hawak na bulaklak kasama ang mga anak namin. Mama! Mama! Sabay na sigaw ng mga anak ko habang tumatakbo papunta sa akin. Lumuhod ako para yakapin sila. Doon ako umiyak, hindi sa takot, kundi dahil masaya akong ligtas na nakauwi. Akala ko next year ka pa. Sabi ni Ronnie habang yakap ako. Maaga kaming pinauwi. Sagot ko sabay bigay ng pilit ng ngiti. Hindi ko sinabi ang totoo. Hindi ko pa kaya. Sa mga sumunod na buwan, pinili kong manatili na lang dito sa Pilipinas. Hindi na ako bumalik sa abroad. Tuwing may nagtatanong kung kailan ulit ako aalis, lagi kong sagot ay ayoko na. May mga gabi pa rin nagigising akong pawis na pawis. Nanginginig sa takot. Ayokong patayin ang ilaw at ayokong mapag-isa. Trauma at takot. Yun ang naging kapalit ng pagngingibang bansa ko. Ang nangyari sa akin doon ay pilit kong ibinabaon sa limot. Mahirap burahin ang alaala pero pilit ko itong iniwawaksi sa aking isipan, Ate Gemma. Ginamit namin ang perang ibinigay ni Madam para magpatayo ng maliit na grocery sa tapat ng bahay namin. Hindi ito malaki at hindi rin sosyalin. Pangmasa lang kumbaga. Kapag nakaupo ko sa tindahan, pinapanood ko ang mga anak ko na naglalaro sa labas. Doon ko sinasabi sa sarili kong hindi na sayang ang pag-uwi ko ng maaga. Pinili kong mangibang bansa, hindi dahil gusto kong lumayo, kundi dahil gusto kong guminhawa ang pamumuhay nila dito. Araw-araw kong dinadala ang lungkot, takot at pangungulila. Pero lahat naman tiniis ko para sa kanila. May hangganan nga lang ang pagtitiis at ito na yun. Hindi ko alam kung hustisya ba ang nararanasan ko. Hindi na kulong ang nagkasala sa akin. Walang public apology at walang kasong naganap. Pero may isang bagay akong pinanghawakan. Nakaligtas ako. At minsan, sapat na yon para magpatuloy. Hanggang dito na lang ang aking kwento ng aking buhay, Ate Gemma. Sa ngayon ay maganda ang takbo ng aming mini grocery. Balak naming ipa-extend ang pwesto para makapaglagay pa ng ibang paninda. May mga nadagdag na ahente dito at nag-aalok ng mga produkto nila. Masaya ako, nakapiling ko na ang pamilya ko at nangyari sa akin sa ibang bansa ay mananatili kong lihim hanggang sa mawala na ako sa mundo. Ayokong malaman ng asawa ko dahil maaaring magalit ito o maaaring pandirihan din ako. Maraming salamat sa inyong mga listeners, Ate Gemma. Hayaan niyo mag-iwan po ako ng ilang mga paalala na bago ka mag-abroad o mag-ibang bansa, dapat buo ang loob mo. Hindi magiging madali ang bawat araw mo doon. Kailangan mong maging matapang, hindi lang sa trabaho, kundi sa mga pagkakataong mag-isa ka at walang masasandalan. Igalang ang sarili at huwag hayaang tapakan ang dignidad mo. Tandaan mo na kaya ka umalis ay para sa pangarap mo at hindi para masaktan o mawalan ng pagkatao. Sana'y kapulutan nyo ng aral at inspirasyon ang kwento ng aking buhay. Muli, magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat.